Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po, Kinumpirma po ngayon ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, na kabilang po ang kanyang pangalan na posibleng aristuhin ng International Criminal Court, Kung sakali hong maglabas po ng warrant of arrest ito hong ICC laban po sa kanya, mga kabida, Maliban po kay VP Sara, kabilang din yung mga pangalan po ni Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, former PNP Chief General Oscar Albayalde, ito hong si General Karamat, mga kabida, Now, napag-alaman po ito according to Vice President Sara Duterte sa isang panayam po sa kanya sa Cebu City while she was in The Hague, Netherlands, Naramdaman na po niya yon, mga kabida, dahil bigla hong kinat yung kanya visitation schedule doon po sa kanyang ama, at nasisense na po niya yon na baka there's something wrong, kaya yun, at siguro posibleng nakita po niya yung listahan, hindi natin alam kung paano niya nalaman na kabilang po yung kanyang pangalan at yung mga binanggit po niyang mga names ng mga former generals, okay. Now, pakinggan muna natin ito si Vice President Sara Duterte sa isang panayam po sa kanya po, mga kabida, doon po sa Cebu City. PNP officials. Yes sir, oo. Naa ko sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso ug unsay ginabuhat sa kaso na ginubuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas ug mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongo. Mauna usas ila bago ako. Thank you, Madam President. Ayun po, yun yung kumpirmasyon, mula kay VP Sara, po. Ang tanong po ngayon, mga kabida, uulitin kaya ng Marcos administration, yung ginawa po nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na inaresto at isinuko, doon po sa International Criminal Court, na hindi man lang dumaan sa proseso po, hindi man lang binigyan po ng due process ang dating Pangulo, po, mga kabida. Yon yung tanong, uulitin kaya? Alam naman po ng Marcos administration yung naging consequence po, mga kabida, Yung galit po ng taong bayan doon po sa ginawa po nila, sa dating Pangulo. Now, yun yung malaking tanong dyan at challenge po ng Marcos administration, Kung sakali maglabas po ng warrant of arrest, ito International Criminal Court, Remember po, may mga argumento, ito iilan sa mga legal experts, na hindi dapat isinuko ang dating Pangulo sa ICC, dahil wala tayong treaty, As of the moment, wala tayong treaty, mga kabida. Ibig sabihin, wala tayong obligasyon sa International Criminal Court, Kahit pa po sabihin po natin na meron po tayong obligasyon doon po sa Interpol, iba yung may treaty po tayong pinirmahan, Okay? Yung Interpol, yung commitment po natin, pwede nating i-forgo yun. Okay? Pwede po nating i-forgo yun, mga kabida. Pero dito sa treaty, hindi po, obligasyon po natin yun. Okay? Pero, yun nga, wala po tayong treaty with ICC, Kasi unang-una po, umalis na po tayo from ICC jurisdiction since 2019 po, So, ang tanong dito, kung ano yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, gagawin kaya nila,
kay VP Sara. Ano po? Marami hong nagsasabi na posible daw na gagawin din nila kay VP Sara, considering si VP Sara po ay malaking tinik sa ambisyon po ng ilang mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon come 2028. Alam naman po natin mga kabida na si VP Sara po ay malinaw na front runner po sa pagka-presidente po ng Pilipinas, ayon po sa pinaka-latest na survey. So, malaking tinik po sa kanila, ito hong si VP Sara kung andito pa po sa Pilipinas. And most likely, baka po mas lalong bumaba yung kanila pong popularity, yung trust ratings po ng Pangulo, maging yung kanya hong performance ratings, po, kung andito po sa Pilipinas si VP Sara. So, ang posibilidad dyan, kailangan pong mawala si VP Sara, Yun yung possible na gagawin po ng Marcos administration, despite sa posibleng violation po mga kabida sa mga batas po natin dito sa Pilipinas. Yung batas po natin, patungkol po dun sa crimes against humanity, option lang po yun mga kabida, ayon po sa mga experts. Hindi talaga obligasyon ng Pilipinas na i-turn over natin sa ibang bansa yung ating kababayan. Okay? So, meron po tayong option na panatilihin po sa Pilipinas at dito ho i-try yung Pilipino na nagkasala po, mga kabida. Kasi working yung ating batas working yung ating justice system. Okay? Ang problema po, pwede ho nilang gawing argumento. Wala hong kasong isinampa, laban po kay dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, At wala ding kasong isinampa po, laban po kay Vice President Sara Duterte at yung mga kasamahan po niya, in relation po dun sa war on drugs, ng dating Pangulo dito ho sa Pilipinas. Paano ho sila matry po dito sa Pilipinas, Yun yung posibleng argumento daw mga kabida, according to some experts. Okay? Now, ito, marami hong naniniwala na ang pananatili ho ni Vice President Sara Duterte dito malaki hong problema yan. Lalong-lalo na po dito ho sa nalalapit na eleksyon, Kasi ho, parang si dating Pangulong Duterte, ito hong si VP Sara malakas manghatak po ng tao, At mind you guys, ito hong si VP Sara po ngayon, napaka-effective, Okay, dahil ho sa kanya hong mataas na ratings, mataas na trust ratings. So kung ano yung sasabihin po niya, maniniwala yung taong bayan. Okay? So yun, threat yun sa mga taong meron pong ambisyon sa 2028. So kung ikaw may ambisyon ka sa 2028 at hayaan mo ito hong si VP Sara, dito ho sa Pilipinas, malamang delikado yung posisyon mo, Meron ngang speculation po, na kaya isinurrender ito hong si dating Pangulong Duterte doon po sa International Criminal Court dahil namumblema daw ang gobyerno sa kanya, Dahil ho, yung hatak po ng tao yung pagiging charismatic po ng dating Pangulo, mantakin nyo yung mga rallies po sa Cebu, sa Leyte, Dami hong tao Pumahatak talaga ng tao ito hong si dating Pangulong Duterte, And so with Vice President Sara Duterte, So ito, medyo alanganin po yung magiging position po ng administrasyon. Okay? Lalong-lalo na po ngayon, mga kabida, palapit na pong eleksyon. So, since medyo alanganin yung ratings po ng Pangulo, okay, yung pagtitiwala po ng taong bayan, plus itong kay VP Sara. Kumbaga, dagdag po itong kay VP Sara para ho, mas lalo hong bumagsak yung ratings ng administrasyon, mga kabida. So, meron pong mga haka-haka na possible na baka kung ano yung ginawa daw kay dating Pangulong Duterte, posibleng yun din ang gagawin din ng Marcos administration para tuluyan pong wala na pong tinik yung mga personalidad na meron pong ambisyon po mga kabida sa 2028 at lalong-lalo na po yung
kanila pong drive na mananalo yung lahat ng mga kandidato po mga kabida ngayong midterm election sa ilalim po ng administrasyon. Ano? So, yun po. So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion patungkol ho dito mga kabida, no? Dito ho sa sinasabi pong possible issuance ng warrant of arrest ng International Criminal Court, ano? Laban po kay VP Sara et al. So, yan lang po, ano? Para ho sa inyong comments and opinion, you can comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.